So yun, nakapag-decide na tayo na ibabalikan natin yung stock pipe. Ito yung ATEC pipe po. Sheesh! Pag e-bike, walang lingon-lingon. Walang lingon-lingon. Ayun na. Wala na power, kuya. So ito guys, importante ito pag magkakabit kayo ng pipe. Hindi ubra dito yung sisilipin mo lang ng mata. Gaganon ka talaga, oh. Ayan, gaganon ka talaga. Kasi tawag dito taste pogi talaga. Tuwa talaga ako dito sa 5 tiers na to. Ayun, oh, kapit talaga niya, guys. Paano ba yung manghawi, ano? Ayusin mo ito, oh. Gusto mo hawiin ko rin, harap. 1 million views yun. Ito yung ATEC pipe po. Ito yung windshield na stock natin, guys, oh. Diba? Gusto nyo ba i-walkthrough ko kayo dito sa ADV 160 natin? Sa mga mabilisang ano lang, walkthrough lang natin, yung mga kinabit natin, yung mga bago sa motor. Mamaya kukwento ko sa inyo kung bakit natin binalik sa stock. Pero for now, ikutan natin yung motor. So, bumili na pala tayo ng bagong windshield. Ang purpose kasi nito para nakaka-full turn na tayo dito sa low profile side mirror natin. Ayan, oh. Wala na siyang tama, guys. Diba? Ito nabili ko to, care of Dino. Yan, big shoutout sa iyo, brother. Nabili namin sa Shopee to. Very minimalistic. Tsaka ganda pa rin, diba? Of course, we have the beak. Yun nga, yung side mirror. Ito marami nagtatanong nitong brake lever na to. Kay ano to, kay Motospot ko nabili to. Abangan nyo guys, ipapost ko na lang yung picture kasi bumili ako ng radiator guard tsaka ng radiator cover. So, care of Alni naman yon sa Shopee. Tapos, we have yung tapalodo natin na mahaba. Basically, that's it. Tapos, itong phone holder natin na napakatibay. Which, kakabit natin yung pang ano natin na phone. Ayan o. Pwede rin siyang landscape o. O, diba? Tibay yan. Basically, that's it. Yun muna yung mga bago dito. Bukod sa napakakintab pa rin dahil hair ko gawa yan. And then, syempre, yung Defy Customs na powder coat natin sa mugs. And of course, di ko pwede makalimutan itong 5 tires natin na napakapogi. Compare mo sa stock size to ng ADV, itong specs nitong 5 tires na to. Pero, iba yung dating niya compare to dun sa pinaka-stock yung Federal ata yun. Yung stock ng ADV 160. Ibang-iba yung itsura pero same size. Mas naging ano to, rugged. Mas naging parang lowered kasi medyo lumaki yung ganun niya. Ayan. Pasensya na kung wala kayong maririnig sa tambucho na naman natin. Tinatakbo ng bike natin guys as of now is 3,200 oh. Di ba nabili natin siya December, so technically mga 1,000 per ano tayo, 1,000 per month. Yun lang. Sumabit. Baba kasi ng mga wire dito eh. Sheesh. Natakot mamaya masabitan pa tayo ng ano, live wire. Char. Nakaladkad niya yun oh. Dapat kasi di na pinapadaan dito yung mga malalaking truck eh. Dala mo gagaspol tayo ah. Wala ka ng tunog oh. Wala na. Naririnig nyo ba? Wala na ako naririnig eh. Wala eh, ginusto natin to eh. Sa mga nakasubscribe sa atin, for sure namin na nakakita pagka nagpo-post tayo ng picture na binalik na natin or nakapag-decide na tayong ibalik siya sa stock, itong ADV 160, yung stock pipe. Tulad nga nasabi ko sa past videos natin, kailangan ko kasi muna mag-research. So while I'm doing the research, while I'm doing my own research, syempre tumatakbo-takbo yung motor, di ba? Pangit naman ng tumatakbo-takbo yung motor. At the same time, wala pa tayong schedule kasi ng remap sa E-Tech, sa Caloocan. So di ba lagi ko siyang ginagamit, lagi kami tumatambay, ride. Ayoko naman nang umaandar yung motor na hindi naka-remap. So I decided na nagpalit ng pipe or ibalik siya sa stock. Actually meron akong short clip guys na kung paano ko siya binalik na stock. Eto, watch this. So, syempre una-una for safety natin. Kasi nga since meron tong auto sensor, natanggal ko muna yung battery. Ayan, tsaka tayo magkakalas ng pipe. So, like I said sa previous video, okay naman sana to. Kaso nga lang, medyo napapraning tayo sa remap na yan. So, ngayon, I decided na tanggalin na lang muna to. So, dito tatanggalin natin muna yung auto sensor. Tapos, paklas lang naman yan. Ganoon lang makadali yan. Mapakita na kasi. Kunin muna natin tong stock pipe. Na medyo may kabigatan din kasi talaga to eh. So, gagawin lang natin, tatanggalin lang natin tong auto sensor, pero mag-ingat kayo na magtanggal nito kasi yung wire nito medyo manipis lang. Pag naputol niya, malaking problema yan. So, natanggalan natin yung sensor. Tapos, next natin tatanggalin. Ito naman. Tapos, gamit tayo ng ganito, yung ratcheting na wrench.
Pag e-bike, walang lingon-lingon. Walang lingon-lingon. E-bike tayo guys. Ayun na. Wala na power kuya. Tulak tayo babalik. Tulak. Di kinaya. Lobat lang eh. Balik natin. Back to base. Yan, change vehicle tayo. Change motor. Ay, Buda. Itik din pala sila guys. 100. Kasha. So ito guys, importante ito pag magkakabit kayo ng pipe. Ito ang buti na may nabili tayo. 100 pesos lang. Di mo na siya kailangan lagyan ng gasket maker kasi meron na siya. And magka-crash pa pala daw to. So pagka naipit yan, kaya siya magiging manipis. Guys, pag nakabit nyo na, secure nyo na yung yung auto sensor. Tamang higpit lang yan. Try na natin siyang start. Ang objective lang naman nun, hindi dapat magsingaw. Kabit lang natin yung battery. Moment of truth. Uy, walang check engine. Back to stock. Check natin kung may singaw. Wala. Sound check muna. Yan, tinulungan pa ako ni Kuya Charles dyan. Big shoutout kay Kuya Charles. Two-man job kasi yan. Di kaya ng isa. Or ako lang. Medyo nahirapan pa nga ako dyan eh. Tapos yun nga, nakita nyo naman, bumili pa ako ng may mga kulang na pyesa pa para ibalik siya sa stock. Yung iba napansin na nag-check engine tong motor natin after natin magpa-power pipe. Sa mga magtatanong kung binalik natin siya or pinatanggal pa natin yung reset niya or pina-reset pa natin siya sa kasa, the answer is no. Pero we tried na pumunta or bumalik doon sa kasa, pero they said na automatic yun, nawawala. May auto reset si Honda, particularly dito sa ADV, I'm not sure sa ibang model, na pag na-sense niya na bumalik na siya sa dating yung nag-check engine kasi yung bike natin gawa ng wala siyang nabasang auto sensor. Nung naibalik yung auto sensor, nung tiyatakbo natin siya, bigla naman siyang nawala. So ganoon nga, doon ko nalaman na meron palang auto reset na feature itong si Honda ADV 160, which is nakaka good vibes pag gano'n, di ba? Try natin dumaan dito sa Kaingin. Nakailang daan na rin ako dito na wala na yung hinaharangan. So sa mga dumadaan dito na hindi na dumadaan dahil nga sa ganong sistema before, ito at least makita nyo dito sa vlog natin na ready na. Yun nga lang, ganun pa rin, nag-merge pa rin and then two-way pa rin. Pero itong part na to, tinaas na nila to. So medyo alam na natin na sa mga susunod na araw pagka umuulan, hindi na to magbabaha. Tsaka medyo lumuwag siya ng konti. Ang importante dito, hindi na siya lubak kasi yun yung main reason bakit nagkakaroon ng clogging, nagkakaroon ng bottleneck. Sa part na to, sobrang lalalim, syempre tendency ng mga kotse humihinto, syempre. So ngayon, because wala nang lubak, dire-diretso naman na. So hindi na siya malaking pasakit dito sa part na to. Kumbaga mas maayos na dumaan dito, hindi na katulad ng dating situation. O, diba? Ayun, linis na. Dati, grabe mag-traffic dyan kahit ang oras. Grabe dyan. So ano yung mga pros ng pagbalik natin siya sa kanya sa stock, no? Since naman hindi natin siya na-remap, so wala naman nagalaw sa ECU, ibabalik lang ng ECU yung mga reading niya before. So isa na sa mga napansin ko nagbago, syempre, diba, itong fuel consumption natin na dati, ano lang yan, nasa nagto-38 yan, 39.5. Ngayon, bumabalik siya ng 41. Dati, pero actually 42 yan. Tinatry ko siya na bumalik sa 42, pero hanggang ganyan lang siya, 41.5, 41, 41.4. Pero syempre, depende pa rin talaga sa pigayan eh. So yun yung decision natin right now, guys. Balik muna tayo sa stock. I'm sure marami nag-aabang sa decision natin na to. And ito na yung resulta, guys. Ayan yung madagdagan muna yung pinaka knowledge ko about remap and pipe dito sa mga scooter, lalo sa Honda. Honda lang naman yung maselan eh. Pagka 100% na ako, guys, wala naman problema. Babalik natin siya sa power pipe, papalik natin siya, paparemap natin siya. And of course, sasama ko kayo pag gagawin ko yun. Car, ito yung dream car ko, oh. JC GS3. Pogi, no? Hi. Pero tayo ng yan, Perea. Actually, dami na natin napalitan dito. Ito, windshield, yan, Shopee yan. Yung pala, sa lahat ng mga nakakabit dito, guys, especially mga accessories like ito, side mirror, itong cellphone holder, ito. Sa TikTok shop ko yan. Lalabas ko, ito yung page ko sa TikTok. Tapos, punta kayo dito sa showcase. Tapos, browse nyo lang yan. Diyan yung makikita yung mga kinabit natin na para sa ADV natin. Nandiyan yung tapalodo natin. Nandiyan yung mga iba't ibang klaseng side mirrors kung ayaw nyo tong ganito. And, ito pala guys sa mga nagtatanong sa side mirror, ang dami kasing questions about this side mirror lalo sa ADV. Meron kasing adapter dito. Kung makita nyo dito sa side na to, minmaintain ko yung stock na adapter. Dito wala. Yung binibigay ni Street King is wala yung isa. Kumbaga parang
parang dating kulang. Pero hindi, ganun talaga. Ngayon, choice nyo na yon kung bibili kayo ng panibagong bolt, panibagong screw, or allen screw, or i-maintain nyo yung dating side mirror adapter. Nasa choice nyo na yon kung paano nyo didiskartehan. Ako didiskartehan ko lang din, kaya kung ano yung tsura ng... Tsaka marami nagtatanong kung panay braso ba nakikita dito. Well, eto, sinasabi ko naman, transparent naman ako na talagang sisilip ka dito. Hindi ubra dito yung sisilipin mo lang ng mata. Gaganon ka talaga, oh. Ayan, gaganon ka talaga kasi tawag dito taste pogi talaga. Tsaka sa stock na windshield, tumatama talaga siya sa full turn. Ang gagawin mo na lang doon, itataas si sider, tataas mo yung windshield or papalitan mo ng ganito para at least hindi siya tatama. And again, itong side mirror to is ubusan. Lagi ko naman nilalagay sa description yung link ng mga nakakabit sa bike natin. Kaya yun, check out nyo na lang yan sa showcase natin sa TikTok. Isang banat muna tayo sa expressway. Siguro ang plano ko dito sa ADV natin, siguro pinakaplano lang natin sa ADV natin, kung hindi muna tayo mag-upgrade sa engine niya or sa pipe niya, baka magpanggilid muna tayo. And walang ibang gagawa niya kundi si Doc ng Motospot. Mas malapit kasi si Doc eh nakausap na natin si Doc. Kita-kits tayo sa Motospot, baka doon tayo magpagawa ng panggilid. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa 5 Terce na to, E705 version 2. Ayun oh, ang kapit talaga niya guys. Promise, as in, ang kapit. Ganyan-ganyan ko yan oh. Ang kapit niya. Mas mukhang kamote kasi sa scooter yun eh. Oy, dream isa pa nating dream car. Ito ultimate dream car natin, LC. Ay, foggy. Ito review sa full holder ng Moto-Axe. Sabi review naman daw kasi kung pag matagtag daw, makapit pa rin ba? Matagtag naman dito. O yan o. Ganyan lang yung movement niya guys. Okay naman. Dadaan natin sa lubak ko. Okay naman ah. Di naman siya nakakabaw. Diba? Sa halagang 700, set na. Kasama na yung didikit mo sa phone mo. Pati dampener kasama. Diba? Yellow basket lang yan. Click mo na yan. Lagay ko yung link sa description. Let's go. Oh, traffic. Ooh. G Rev Life. Let's go. Baka tumingin ako ng battery pala ng charger pala ng iPhone. Tingin tayo dito sa may power bank, civilian bike. Guys, ito yung e-scoot. Yung inuhugot-hugot na lang yung battery. Angas. Yan ata yung ini-endorse nila nila Kat tsaka niya Nika. Let's go power bank. Gcash po. Doon sa Power Mac di gumagana yung QR code nila, kaya hindi ko nabili yung charger. Oh shit. Kailan ba dapat nagpapalinis ng panggilid guys? 3,000 na to tinatakbo natin eh. Galing brand new. Usually ba ilan? Lalo sa Honda, ilan ba dapat? Diyan tayo kanina oh. Ang lalaki talaga ng mga building dito sa Ayala. No? Ang laki. Ganda dumaan dito oh. Wag lang tayong mahuhuli kasi wala tayong, nalimutan ko na naman yung lisensya. Hindi ko nalilimutan yung lisensya ko. Napaka-importante pa naman nun. Napaka-malilimutin ko na. Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko dito sa ADV guys. Napakaliksi niya oh. Ayun, boom. Tsaka naliligo ko na siya ng full turn dahil dito sa windshield natin. Alrighty. Gaspolin mo na yan sir. Gaspol. Wala ka lang talagang tunog yun pero lumakas yung scooter ko actually. Naramdaman mo yung hatak niya nung binalik ko rin siya sa stock eh. Hindi ko na baka ako lang yun pero lumakas siya. Init. Ang init na no. Gusto ko yan kesa nag-ride ng maulan.
Yun guys, maraming salamat sa mga sumubaybay. Yun yung muna yung decision natin. Baka doon muna tayo talaga mag-focus sa panggilid lang siguro tayo, no? At least yun, walang madadamay na hindi madadamay yung engine, panggilid lang. Yun lang kasi talaga purpose ko para magkatunog kaso kung magkakaroon ng problema kasi sa engine, di ba? Sacrifice na lang natin yun. Hindi naman final yung decision natin na hindi na tayo magpapa-pipe forever. Gagather lang tayo ulit ng mga knowledge. Again guys, kung may mga natripan kayo na nakakabit dito sa bike, make sure na check nyo yung TikTok account natin. Baka nandun sa showcase ko yung mga gusto nyong ikabit dito. Feel free to visit my TikTok page again. Ayan, nandyan sa screen under my showcase. And yung mga damit natin, minsan yung mga damit natin yan, dyan ko din kinukuha. Might as well kung baka trip nyo, di ba? If you guys have comments, suggestions, questions, feel free to drop in sa comment section natin. And yun naman na guys, paalam na. Kita-kits sa next vlog. Peace out in Babush. Run it up. Outside. Me on site. Ayos yung mga to, oh. Gusto mo hawiin ko rin, harap. 1 million views yun. No, hawiin ko yung harap. Ayos yung mga to, hawiin ko ba? Hawiin ko. Wag. Sorry.